Kasi manwa makaibahan natin makaran si Police Captain Garnet Villaruel, Hepe, tatun ka rin nga Malinaw Municipal Police Station. Sir, good morning gida sir. Sir, pwede ka sir makatao ka man detalye angot sa pagka-aresto ko rin karon nga sang kababaye nga nagpanawod it panimaya ka sa Banwa it Malinaw sir. Yes, yung nangyari nung isang araw na theft dito sa Barangay Poblacion. Allegedly ito ay yung suspect natin ay babae follow up based na sa CCTV at ngayon ay kahapon ay na siya na-inquest na siya sa prosecutor's office na kasong theft. Sir, update natin, asan po ngayon yung saan po nakakustudiya ngayon yung babae sir? On the way na sa Kalibo. Bali, pinaprocess yung ibang documents ay i-remit na siya sa custodial. Okay, i-remit na siya sa ERC sir. Hindi po siya nakapag-piyansa. Sa kanya na yun kung although may piyansa naman na binigay, pagka may ibang piyansa na siya, pa-process na yun. Sir, pwede po ba sir maibigay yung kabuuang detalye? Ano po ba talaga sir yung nangyari ng araw na yun sir? Based dun sa CCTV nung bahay ng victim natin, siguro unaware sila dahil may CCTV o bahay. So kitang-kita siya doon na pumasok. Yung full body niya ay nakuha na ng CCTV. So doon kami nagkaroon ng lead. Although na-report ay relats na. So pasok pa rin siya sa period nung pwede siyang muli. So follow up sa mga CCTV, sa mga witnesses na kita sa kanya at sinakyan niya na transport na tricycle ay na-aresto siya dun sa bayan ng Makato. Mga anong oras talaga ito sir nangyari at anong araw sir? Around na yan, almost 8 o'clock in the morning. Morning. So, paano po natin na-aresto sir yung suspect? Doon nga yung nakita kasi sa CCTV na pumasok doon sa bahay, legitly nung nireport nung nangyari ng bahay at nakuha yung kanilang maliit na wallet containing na amount is almost 8,000. So yun naman ay na-recover din sa suspect pero hindi na bawas na siya. Hindi na siya Mga ilan yung nabawas? almost half. Okay. May natira pa naman. Ano daw yung ginawa niya sa pera sir? May pangailangan lang daw siya. Based na sa sinabi. Sa pag na-interview din po ba natin sir yung suspect, ano po yung reason kung bakit po kumuha talaga siya ng pera at bakit niya pinasok yung bahay niya sir? At taga saan po ba talaga yung suspect na ito sir? So itong suspect na babae, hindi taga rito. Based na sa binigay niyang address ay taga Kabanatuan, Nueva Ecija. So nakuha lang daw niya yung pera kasi may pangailangan din siya, mga needs niya. So kaya siya nakapasok kasi yung bahay kasi nung nakita namin sa CCTV nakabukas. Hindi niya naman, wala namang force of entry. Kitang-kita naman doon sa CCTV. Pumasok lang po talaga siya sir. Saan? Ganun na siya doon. Makita rin sa CCTV na talagang naglalungkat siya doon sa Saan banda sir nakalagay yung pera? based na sa complainant sa road. Pero saan po ba nanunuluyan dito sa probinsya ng Aklan ang suspect na ito sir? Doon sa isa sa barangay sa Makato. So paano siya sir na aresto? Yun na nga, based dun sa follow-up sa mga CCTV tsaka sa mga witnesses na nakakausap ng ating investigador ay nakuha sa pagkakilanlan. Based din dun sa CCTV na siya talaga. At directly na sinabi niya naman sa akin, hindi niya na naitago. Nakipag-cooperate po kayo sa... naman siya, nag-coordinate kami sa Makato tsaka sa LGU ng Makato para maka-access din kami sa CCTV at pinagbigyan naman tayo. Mga anong oras na aresto tong suspect? Mas 9:30
gabi 9:30 to 10 p.m. Okay, sige. So, kaagad, pagka-aresto, pagka-umaga, sir, kinasuhan na agad siya Oh, ng... yung gabi pa lang na yung ginagawa na yung, Okay. yung mga dokumento sa kanya para may habol natin doon sa inquest para kasi baka lumagpas tayo sa documentary period. So, yun naman at umagang-umaga may dalagad ng ating investigator doon sa prosecutor's office. Agad namang natanggap yun. Okay, sige. So, ano lang, sir, mensahe na lang po para sa mga kasimanwa natin para maiwasan din po ang ganitong mga insidentes. Ganun ulit, ano, yung guys, sinabi ko kanina, pag tayo alis ng bahay, hindi rin ako exempted doon, kasama rin ako doon. Ugaliin natin magsarado ng bahay natin. Kung sakali man tayo alis o magbabakasyon o kung saan man pupunta na hindi natin mauwian the whole day, ibilin natin yung bahay natin ng ating mga kapitbahay. At especially, lagyan talaga ng, kung may lakman, lagyan pa rin ng additional na padlock para safe yung pamamahay natin. Thank you so much, sir. 107.7 Energy FM Kalibo.